Isa ito sa mga binebenta ko sa tindahan at laging sold out mga mare. Happy weekend everyone! Hello mga mare, araw ngayon ng Sabado at wala ngang klase. Alas 7 na nga ng umaga, pagkagising ko, pagluluto ka agad ng breakfast ang inatupag ko. Nagluto nga ako ng chicken nuggets mare at nabili ko nga lang yan ng 46 pesos sa Gaisano Mall. Dati-rati nasa 100 plus yung Pure Foods na chicken nuggets. Kataon mga mare, pasara na nga yung Gaisano Mall. Naku, nakita ko nga yan. Nag-sale sila ng 46 pesos hanggang November 20 lang daw. Ano ko nalaman mga mare? Siyempre nagtanong ako doon. Kailangan natin makasigurado, baka naman sa babayaran natin ako. Imatayin ako, 10 piraso pa naman yung kinuha ko dyan. Pag-uwi ko kagabi galing sa tindahan mare, nako nagluto ako ng adobong chicken. At may tira pa namang 1 piraso, kaya ang ginawa ko, yung sabaw ng adobo ay ginawa ko nga siyang fried rice dahil may sobra kaming kanin kagabi. Sa mga oras na yan ay tulog pa nga yung 3 mga bagets mga mare at hindi ko na sila ginising. Simula kasi nung nagkaroon na tayo ng tindahan mga mare, maaga ko na talaga silang ginigising at maaga kaming umaalis sa bahay. Kaya pag weekend mga mare, hinahayaan ko sila kung anong oras sila magigising. Pagkatapos ko nga magluto ng breakfast mga mare, ay naku nakapaglaban na nga ako, nagsampay. Ang bala ko talaga ngayong araw ng Sabado mga mare ay maglinis ng bahay, magluto at maglaba. At hindi lang yun mga mare, pagkatapos ko ng gawaing bahay, babalot na ako ng Graham bars ko mga mare dahil yun ang ititinda natin sa Lunes. At gagawa na rin ako ng sweet chili garlic sauce ko para sa siomai. Kaya nung nagising na yung mga bata, ayan pinakain ko na nga sila dahil sabi ko nga gagamitin ko nga yung mesa at magbabalot nga ako ng mga Graham bars. Bukod pa dyan mga mare, gagawa ulit ako para bukas. Magbabalot na naman tayo. Kami ang gagawin nating Graham bars ngayon mga mare. Dahil nga nabibitin na nga yung iba, pumupunta ng tindahan tanong ng tanong, sabi ko na nga sold out. Marami na rin nagpa-reserve para sa Monday mga mare. Sa mga oras na yan ako, hirap na hirap talaga ako dyan. Dahil sa sobrang tigas na nga niya sa freezer mga mare, mahirap na siyang galin at kailangan talagang dahan-dahan. Dahil nagkulang nga tayo sa lalagyan mga mare, naku pinatong-patong ko na lang yung 2 bar na yan. Sa isang lalagyan mga mare, mayroong flavor na mango at saka mayroon ding Oreo. Pinagpatong ko na lang talaga sila mga mare dahil nga nagkulang nga tayo ng lalagyan. Dahil nang binili ko nga yung lalagyan na yan mga mare, muntik na akong himatayin sa mahal. Kaya sabi ko, total nag-uumpisa pa lang naman ako mag-Graham, so 1 piraso na lang munang bibilhin ko. Yung una nga in-slice ko mga mare, yan yung Graham mango bars natin. Iba mga mare, nasa 35 pesos yan, pero sa akin 25 pesos lang. Nakikita nyo naman, ganyan kakapal mga mare. At walang hukos-pukos yan. Solid ingredients talaga ang ginamit ko dyan mga mare, hindi ko tinipid. Dahil meron pa naman akong sinaunang foil mga mare, yan na muna ang ginamit ko dahil yung wax paper ko naman ay naku, konti na lang talaga. Hindi ko talaga aakalain mga mare na papatok sa estudyante ito at sa mga nanay. Dahil nung unang araw na naglagay nga ako ng tarpaulin yan sa tindahan mga mare, naku dinadaan-daanan lang. Hindi lang naman siyang balutin mga mare, kailangan mo lang talagang mabilisan at baka matunaw. Oras na yan mga mare, akala nyo lang. Napaka-peaceful ko habang nagbabalot dyan, aba may 3 batang nakaabang. Gusto na nilang lantakin yung Graham bar ko. Iusap nga ako sa 3 bagets ko na nung nakaraan ako 1 tray ang kinain nila. Kaya kung pwede lang naman ngayon, kalmahan nila yung mga sarili nila. 1 slice na lang muna sila at ito ibibenta namin. Marami talaga ang gagawin kong Graham bar ngayon mga mare dahil maraming nakapag-reserve. At nangako nga ako doon na sa Lunes ay dadamihan ko nga, yung iba nga ay nagpa-reserve pa. At yan na yung mango float natin na Graham bar mga mare. At etong sa baba naman mga mare, eto na yung Oreo flavor. Na kung papangalanan ko naman dun sa tarps ko mga mare ay cookies and cream. Eto mga mare, napakasarap din ito, promise. Paborito talaga to ng mga bagets ko mga mare, alam nyo na. Pag magluluto kayo mga mare at may ititinda kayo, ang unang yung patitikimin ay yung mga bata. Dahil sa totoo lang, nagbibigay talaga sila ng good comment or bad comment. Yung totoo lang, simula talaga nagkanegosyo ako mga mare, pag luto-luto talagang pinag-uusapan, ang unang titikim talaga sa unang luto ko mga mare ay yung mga anak ko. At sa kanila ko talaga binibase kung talagang pwede siyang pangtinda dahil pag nagustuhan nila ng bongga mga mare, ibig sabihin papatukto sa mga tao. Kaso nagkamali yata ako ng pagpatikim nito mga mare, talagang 1 tray ang inubos nila dahil sa sobrang sarap. Back nga pala doon sa sinabi ko kanina mare sa kwento ko na nung unang araw na naglagay ako ng tarp sa tindahan ko, dinadaan-daanan lang ito. At nang may bumili nga na sinabi ko na meron nga akong Graham bar, baka gusto nilang subukan at may isang ang sumubok mga mare. Ko naman akalain mga mare na ikinuwento niya pala din sa mga kumarin niya na masarap nga daw yung Graham bar ko. Kaya ayun, nagdagsaan sila sa tindahan at bukod dyan, may isang estudyante din namang tumikim. Nag-try lang naman siyang bumili ng isa at dinala niya nga sa classroom niya. Doon na nag-umpisa mga mare nang natikman ng mga klase niya mga mare, abay, 10 piraso talagang binili nila. O ngayong kasabihan mga mare, pag masarap talaga yung pagkagawa mo mga mare, naku babalik-balikan ka kasi kailangan talaga napaka-creamy nito. Kaya ngayon pa lang mga mare, abay madamihan na yung gagawin ko. Dahil hindi lang naman mga estudyante at mga nanay ang bumibili nito, meron ding mga teacher. Mayan ito mga mare,
Abay, gagawa na naman ako ng chocolate Milo mga mare. Kailangan talaga mga mare na pagkagat pa lang nila mga mare, yung chocolate powder mga mare. Nako, solid na powder talaga. Hindi ako magpapahinga sa weekend mga mare dahil magbabalot pa nga ako ng cheese stick ko mga mare. O sa cheese stick mga mare na magbabalot nga ako mamaya, nako, magagawa din ako ng sweet chili sauce. Hindi ko din inakala mare na papatok din yung siomai ko. Kaya sa Monday mga mare, mag-o-offer na rin ako ng siomai rice. Dahil may isang parent nagsabi na bakit hindi daw ako nagtitinda ng rice. Na kung pwede lang naman daw ay mag-offer din ako ng rice para maging siomai rice daw at doon na lang din na sila bibili sa akin. Abay, sino ba naman akong hihindi? Hindi naman mahirap lutuin yung rice mga mare. Ang dami-dami ko talagang gagawin ngayong Sabado at Linggo mga mare, puro paninda. Mas maganda na yung busy tayo sa paghahanap ng pera at pagtitinda mga mare kaysa busy akong nakahilata. Kaya chokes to go lang kahit pagod na pagod. Going back nga pala dito sa ginagawa ko mga mare, ang gamit ko na ngayon ay wax paper. Dahil hindi ko mahanap yung sobrang foil ko mga mare kung saan ko ba nalagay. At pagbabalot lang naman mga mare, pag first time mo pa, nako, mahihirapan ka. Pero pag nasanay ka na, nako, mabilisan na talaga. Para ka lang naman nagbabalot ng ang regalo sa Pasko at birthday mga mare, kaya madali lang. Ngayon kung itatanong nyo kung anong ingredients bang ginagamit ko, abay secret, charis. Plano ko talagang gumawa ng maramihan nito mga mare at mas malaki pa dito. Dahil yun naman ay nakalaan doon sa restaurant ng kapatid ko. Kailangan natin magdobling sipag mga mare dahil lumalaki na ngayong mga bata. At syempre kasama na rin si mama siya na lumalaki na rin, lumulobo na. Charot. Kung itatanong nyo kung may katulong ba ako sa bahay, naku, solo flight ito mga mare ever since the world began, charis. Konti na lang yung ibabalot ko mga mare, nasa 6 na piraso. Magtitira ako ng 2 para sa 2 maliliit ko. Yung panganay ko naman si Kuya Sian, nako, yung mango float na graham bar ang inatake niya kanina, yun talaga ang gusto niya. Itong 2 maliliit ko naman ay etong ang cookies and cream ang gusto nila mga mare. Kaya sa mga nanay na katulad ko, naku, huwag kayo mawala ng pag-asa, go lang.